Muli ako po ay bumabati ng magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan. At narito muli tayo sa pagtunghay ng salita nating Panginoon at pag-aaral sa gabing ito sa kanyang mga salita. Ang atin pong paksa ngayong gabi, ang ating tema, ay pinamagatang meron nga bang Diyos? Na po, maraming mga katanungan kung mayroon nga bang Diyos. Atin pong matutunghayan ang kasagutan sa pamamagitan po ng banal na kasulatan. Sumalit bago po natin matunghayan ang kasagutang yan, nais ko pong anyayahan kayo sa ating panalangin. Mahabagin at makapangyarihan po naming Diyos na nasa mga langit. Pahintulutan mo kami, Ama, na magtuklas ng banal na salita sa mga katotohanan patungkol sa kadyusan, kung tunay nga ba, kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan, kung mayroon nga bang Diyos. Ipagkaloob sa amin, Ama, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ipaunawa sa amin ng lubos ang kahalagaan ng aming pag-aaral na ito. Kasihan kami ng inyong kabanalan. Hinihiling po namin ito, Ama, sa banal pangalan ni Jesus, namin tanging tagapagligtas. Amen. Bago po natin magpatuloy, ay pakinggan po natin ang awit ng Heritage Singers na may pamagat na I am not ashamed. We're an anchor for those who are hurting. We're a harbor for those who are lost. Sometimes it's not always easy bearing Calvary's cross. We've been ridiculed by those who don't know Him, and mocked by those who don't believe. Still I love standing up for my Jesus, 'cause of all that He's done for me. That's why I'm not ashamed of the gospel of Jesus Christ. No, I'm not afraid to be counted, and I'm willing to give my life. See, I'm ready to be all He wants me to be. Give up the wrong for the right. No, I'm not ashamed of the gospel. No, I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. For every moment His hand has held mercy, for all the love that He showed on my life. A simple thanks doesn't say how I'm feeling. I get tears in my eyes. So as for me, I'm gonna keep on believing in the one who's been so faithful to me. I'm not out to please,
this whole world around me. I've got my mind on eternity. That's why I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. No, I am not afraid to be counted, and I'm willing to give my life. See, I'm ready to be all He wants me to be. Give up the wrong for the right. No, I am not ashamed of the gospel. No, I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. Too much behind me to let this world bind me. To some He's a name, but to me He's my everything. I am not ashamed of the gospel. No, I am not ashamed of the gospel. I've got too much behind me to let this world bind me. To some He's a name, but to me He's my everything. I am not ashamed of the gospel. No, I am not ashamed of the gospel. No, I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. Amen. I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. Yung gospel po na tinutukoy, yung ginawa ng ating Panginoong Yesus na pagliligtas sa sangkatauhan sa pamamagitan sa krus ng Kalbaryo. Kaya tayo din ngayon ay huwag po natin ikahiya yung kanyang ginawa. Ibalita natin sa buong mundo na minsan ay mayroong isang Diyos na nagkatawang tao at napako sa krus para sa iyo at para sa akin. Ngayon po itutunghayan natin ang tema ng ating pag-aaral sa gabi ito, kung meron nga bang Diyos. At dadalhin ko kayo sa isang kwento ng dalawang magkaibigan, si Juan at si Jose. Samantalang sila ay naglalakad pa uwi ng kanilang baryo, sila po ay nagtatalo kung mayroon nga bang Diyos. At sila ay naabutan ng gabi at kanilang ipinagpasya na sila ay makitulog doon sa kubo na kanilang nadaanan sa tabing daan sa malapit sa baybayin. Samantalang sila ay nagtatalo, ang sabi ni Jose kay Juan, walang Diyos. No, sabi ni Juan, mayroon. Bakit? Nahipo mo ba? Sabi ni Jose. No? Nakita mo ba? No? Sabi ni Juan, hindi. Kaya ang sabi ni Jose, ay di walang Diyos. Okay, samantalang sila ay natutulog, kinabukasan ay napansin ni Jose na nawala yung kanilang gamit. Kaya sabi na Jose, nako, napasok tayo ng magnanakaw. Sabi ni Juan, bakit? Nakita mo ba yung magnanakaw? Hindi. Sabi ni Juan, bakit? Nahipo mo ba yung magnanakaw? Ang sabi ni Jose, hindi. E di walang magnanakaw. No? Subalit, nung matingnan ni Jose, yung buhanginan, ay nakita nila yung mga bakas ng paa. Sabi ni Jose, ayan o, yan po ang ebidensya. Yan yung katunayan na mayroong magnanakaw kagabi. Okay po?
Napakalaga po ang ebidensya na tinutukoy po ni Jose. Sa creation po, ay mayroon pong ebidensya ang Panginoon. No? Tingin ka lang sa labas ng bahay mo, makikita mo yung ebidensya na hinahanap mo. Sabi po ng aklat ng mga awit, ang sabi po ni Haring David sa chapter 14 verse 1, sinasabi ng hangal, sa kanyang puso walang Diyos. Ano daw? Ang nagsasabi lamang na walang Diyos ay yaong hangal. Ano? Yaong hangal. Kaya tayo ay hindi naman po tayo hangal at nakikita natin ang ebidensya sa gawa ng ating Panginoon. Tumingala ka sa langit ay makikita mo ang kadakilaan ng ating Panginoon. Tumanaw ka sa kabundukan, nakikita natin ang ebidensya sa nature. No? Tumingin ka sa kalupaan, yung mga pulong kahoy na naitanim, na tumubo. Tumingin ka sa karagatan, makikita mo iba't ibang uri ng mga isda, malaki at maliit. Yung kagandahan, nasubukan niyo po bang makakita ng mga creation sa dagat? Talaga namang napakaganda. Parang may design talaga, yung great designer ng ating Panginoon, magmula sa kulay ng mga isda. No? Sa kulay ng mga corals ay kay ganda po mga kapatid. Ang sabi po dito sa chapter 19 verse 1, nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos ang kalangitan, at ang mga gawa ng kanyang kamay ay inihahayag ng kalawakan. Okay? Ano makikita mo kapag ikay tumingala sa kalawakan? Nakikita natin ang haring araw, hindi po ba? At yung kagandahan ng mga ulap, yung kulay ng kalangitan, ng kalawakan. At makikita mo rin yung nagliliparan ng mga ibon. No? May nakita nga akong mga ibon sa Facebook, ay kay gandang kulay. Naku po, kay sarap tingnan. Hindi ka magsasawa sa ganda ng kulay ng mga ibon. Iba't ibang kulay na kahit yung mga local designer ay hirap na iguhit ang kulay na ito. Ganoon din sa karagatan, makikita natin ang ganda, no, ng creation ng Panginoon. Lalo na sa gabi ay mamangha ka sa kadakilaan ng kalawakan na makita mo ang mga bituin. Kay dami ng bituin kapag ito'y napaka maaliwalas ang panahon, kay ganda at kay rami ng mga bituin na yung makikita. At yung sinag ng araw ay nagbibigay liwanag sa gabi. Yun pong mga yan ay katunayan, evidence ng creation ng Panginoon, na mayroong isang dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na lumikha ng langit at ng lupa. Hindi po ba? Sa aklat po ng Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning, God created the heavens and the earth. No? Yun po yung ebidensya na ating makikita sa ating palibot, sa kalawakan, sa lupa, sa kabundukan, sa katubigan. Yung mga living things, living creatures na makikita natin dyan ay gawa ng ating Panginoon. Ngunit lahat ba ng tungkol sa Diyos ay maunawaan ng tao? Lahat mga patungkol sa Panginoon ay maunawaan ng tao. Basahin po natin, hayaan natin ang Biblia ang sasagot sa Job 11. Job 11 verses 7 and 9. Ang sinasabi po dito ay, matatagpuan mo ba ang malalim na bagay ng Diyos? Matatagpuan mo ba ang hangganan ng makapangyarihan sa lahat? Ito ay mataas kaysa langit. Anong iyong magagawa? Malalim ka sa Sheol. Anong iyong malalaman? Ang sukat nito ay mas mahaba kaysa lupa at mas malawak kaysa dagat. Yung ating kaisipan ay limitado po mga kapatid.
hindi natin maarok yung kapangyarihan ng ating Diyos na dakila. May mga bagay talaga na hindi natin kayang unawain. No? Dahil limitado lang po yung ating mga kaisipan at kaalaman. Sabi dito na hindi natin kayang maunawaan lahat ang patungkol sa Diyos. Hayaan mong dagdagan natin ng talata ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sa aklat po ng Deuteronomy 29 verse 29, siya nga pala kung mayroon kayong mga Biblia ay inayahan ko pong buksan po ninyo ang inyong mga Biblia upang maganda yung ating pag-aaral. Baka iba yung sinasabi ko sa sinasabi ng Biblia. Kaya mas mainam po na may hawak din po kayong banal na kasulatan. Ano po bang sinasabi sa aklat ng Deuteronomy chapter 29 verse 29? Ganito po ang sinasabi ng talata. Ang mga bagay na lihim ay para sa Panginoon, nating Diyos. Ngunit ang mga bagay na hayag ay para sa atin at sa ating mga anak, magpakailanman. Ang ating magagawa upang ating magawa ang lahat ng mga salita ng kautusan ito. Sinasabi po ng talata na ang bagay na lihim ay para sa Panginoon. Mayroon po talagang mga bagay na hindi natin kayang unawain. But good news, ipinahayag ng Diyos ang mga bagay para po sa atin. Okay? What I mean, para sa ating kaligtasan, para sa buhay nating ito, ipinahayag. No? Yung ating Panginoong Hesus na nagbigay ng kanyang buhay upang ang buong sangkatauhan, ang buong sansinukob ay magkaroon ng pag-asa. Yun po ang inihayag ng ating Panginoon. Subalit may ibang bagay na para lamang sa Kanya na hindi po natin mauunawaan. Hayaan nating manatiling lihim yun. Pero yung mga bagay na inihayag ng Diyos, tulad ng pagliligtas ng Diyos sa tao, yan po ay inihayag, hindi po yun inilihim upang lahat po tayo ay makaunawa at magkaroon ng pag-asa sa tinatawag na buhay na walang hanggan. Sa ating pag-aaral ang tungkol sa mga bagay sa langit at sa lupa, maraming bagay ang hindi inihayag ng Diyos dahil ito ang pinakamahalagang bagay na dapat nating malaman. Ang mabuting balita ay lahat ng kailangan nating malaman upang masunod ang Diyos at magkaroon ng buhay na walang hanggan ay ibinigay o inahayag sa atin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang resources po nating pagsusundan sa pag-aaral patungkol sa Diyos ay yung Holy Scriptures, yung banal na salita. Ito po yung ating susundan dahil dito natin masusumpungan ang mga katotohanan patungkol sa Diyos at kung paano tayo magkamit ng buhay na walang hanggan. Paano nahayag ang likas ng Diyos sa tao? No? Yan po ang katanungan nating sasagutin. Sa aklat po ng Roma, chapter 1, verses 19. Ano po ang sinasabi sa talata? Anong sinasabi ni Pablo? Sa kapitulo 1, ang talata ay 19 and 20 sa Roma. Ganito po ang pagkasabi, sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila. Yamang ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila. Okay? Mayroong talaga mga bagay, sabi ko na kanina, yung patungkol sa tao ng kanyang pagliligtas, ipinaalam ng Diyos na mayroong isang nagmamahal na Diyos na tumubos sa sangkatauhan. At yung mga pamamaraan na yun ay ipinahayag sa tao upang kanyang masunod kung ano yung kalooban ng ating Diyos. Sa talatang 20, mula pa nang likhain ang sanlibutan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, bagaman hindi nakikita ay nauunawaan at nakita
sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa upang wala silang maidadahilan. Nakikita natin ang kapahayagan ng pagliligtas ng Diyos sa atin. Kaya wala na pong lihim patungkol dyan. Ano po? Alam natin kung paano tayo tinubos, pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo, at sinasabi sa talata sa John 3:16, kung sino man ang mananampalataya, tatanggap sa ating Panginoon, mayroong buhay na walang hanggan. Okay? So dapat, yan po ay ating paniniwalaan, yung mga bagay na yan. Ang Diyos mismo ang naghayag o nagpakilala sa kanyang sarili sa tao dahil mahal niya tayo. Lahat ng kailangan nating malaman tungkol sa kanya para magkaroon ng malalim na ugnayan sa kanya na inihayag na niya sa kanyang salita. Wala pong inilihim ang Diyos para sa ating ikaliligtas. Lahat po yun ay inihayag. Kaya nga, tayo ay atin pong saliksikin ang mga katotohanan ito na kapaloob sa banal na kasulatan upang tayo ay hindi magkamali. Matuklasan natin kung ano talaga ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya napakahalaga na ikaw din dyan ay magbasa ng iyong banal na salita, ng iyong banal na Biblia upang sundan kung tama yung binabasa. No? Ganun po ang pag-aaral. Maging sa school, mayroong guide ang teacher, mayroon din tayong book guide sa mga estudyante. Gaano katagal ng buhay ang Diyos? O may kamatayan ba ang Diyos? Tunghayan natin sa aklat po ng Awit. Awit 90, chapter 90, verse 2. Ang tanong ay, gaano katagal ng buhay ang Diyos? May kamatayan ba ang Diyos? Okay? Ito po yung ating babasahin. Nang sinasabi dito, bago nilikha ang mga bundok, o bago mo nilikha ang lupa at ang sanglibutan, ikaw ay Diyos mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggang. Sinasabi po ng salita ng Panginoon, before the creation of the world, no? Siya ay Diyos na. No? Bago pa nag-exist ang mundong ito, siya ay Diyos na. Kasi siya nga po yung gumawa ng langit at ng lupa. Okay, sa aklat po ng Awit 102. Ano po ang sinasabi? Verse 24 hanggang 27. Dito po ay ating po matutunghayan kung ano po ang sinasabi ng talata 24 and 27 ng Awit chapter 102. Aking sinasabi, O Diyos ko, huwag mo akong kunin sa kalagitnaan ng aking mga araw. Ikaw na ang mga taon ay nananatili sa lahat ng salinlahi. Nang una, ang saligan ng lupa ay iyong inilagay at ang kalangitan ay gawa ng iyong kamay. Ikaw ay nananatili, ngunit sila ay mawawala. Parang kasuutan silang lahat ay mawawala. Pinapalitan mo sila na gaya ng kasuutan at sila'y mapapalitan. 27, ngunit ikaw ay nananatili at ang mga taon mo'y walang katapusan. So nakikita natin ang Diyos ay eternal, no? O walang hanggan, walang katapusan. Mananatili ang ating Diyos. Kaya malaki ang pagkakaiba po sa ating. Tayo ay kanyang creation, created beings, at ang Diyos ang ating creator. So, ano pa ang sinasabi ng banal na kasulatan? Sino ang pinagmula ng buhay? Ayon sa Awit 36, ang talata po ay 7 and 9. Awit 36, talatang 7 at hanggang 9. Napakahalaga o Diyos ng iyong pag-ibig na tapat.
Ang mga anak ng mga tao ay nanganganlong sa lilim ng iyong mga pakpak. Sila'y nagpapakabusog sa kasaganaan ng iyong buhay at binibigyan mo sila ng inumin mula sa ilog ng iyong kasiyahan. Sapagkat nasa iyo ang bukal ng buhay, sa iyong ilaw nakakakuha kami ng liwanag. Sino ang pinagmula ng buhay? Ang sabi ng Biblia, nasa iyo, O Diyos, ang bukal ng buhay. Siya yung source ng buhay na ating ipinamuhay sa mundong ito. Well, in fact, siya yung nag-create ng tao, lumikha ng tao, sang-ayon sa Genesis 2:7, na kanyang hiningahan ang ating mga butas ng ilong. At ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Okay? So, napakahalaga na maunawaan po natin na ang Diyos, ang bukal ng buhay, siya yung source of life. Ano pa? Ang Diyos ba ay nasa isang lugar lamang? Nalilimitahan ba ang Panginoon? Siya ay nasa isang lugar lamang? Basahin po natin ang awit 139. Ang talata po ay 7 and 12. Ganito po ang pagkasabi, saan ako pupunta mula sa iyong espiritu? O saan ako tatakas mula sa harapan mo? Kung ako'y umakyat sa langit, ikaw ay naroon. Kung gawin ko ang aking higaan sa Sheol, ikaw ay naroon. Kung aking kunin ang mga pakpak ng umaga at sa pinakadulong bahagi ng dagat ako'y tumira, doon may papatnubayan ako ng iyong mga kamay at hahawakan ako ng iyong kanang kamay. Kung aking sasabihin, takpan nawa ako ng dilim at maging gabi ang liwanag na nakapalibot sa akin. Kahit ang kadiliman ay hindi madilim sa iyo at ang gabi ay kasinliwanag ng araw, ang kadiliman ay kaliwanagan at ay makatulad. Sinasabi po ng talata, kahit saan ako paroroon ay naroon ka. No? Ang sabi dito, umakyat man sa langit, ikaw ay naroon. Kung gawin ko ang aking higaan sa Sheol, ikaw ay naroon. Kung ako ay pupunta sa pinakadulong bahagi ng dagat, ikaw ay naroon. Katunayan lang po mga kapatid, na likas ng kadyosan ang omnipresence. No? O pagiging nasa lahat ng lugar, walang lugar na di niya nakikita ng sabay-sabay. Ganun po ang likas ng ating makapangyarihang Diyos. Alam niya ang lahat ng bagay. Naroon siya sa lahat ng lugar, sa lahat ng dako. Siya ay naroroon. At ano pa? Mayroon bang karunungan o bagay na di alam ng Diyos? Sa Isaiah chapter 4 verse 28. Isaiah 40 verse 28. Ano po ang sinasabi po ng talata? Alam ba ng Diyos? Meron bang karunungan o bagay na di alam ng Diyos? 40 verse 28 ng Isaiah. Hindi mo ba nalaman? Hindi mo ba narinig? Ang Panginoon ang walang hanggang Diyos, ang lumikha ng mga dulo ng lupa, hindi siya nanghihina o napapagod man. Walang makatatarok ng kanyang kaunawaan. Naunawaan ng Diyos ang lahat ng mga bagay. No? Kaya omniscience, no? O pagiging sakdal sa kaalaman. Alam ng Panginoon ang lahat ng bagay. Una, naroon ang Diyos sa lahat ng dako. Alam niya lahat ng dako. Naroon siya, nakikita niya ang lahat ng dako. At itong pangalawa ay, alam ng Diyos ang lahat. Basahin po natin sa 139 chapter 1 verses chapter 139 verses 1 to 4. O Panginoon, siniyasat mo ako at nakilala mo ako. Iyong nalalaman kapag ako'y umupo at kapag ako'y tumatayo. Nababatid mo ang aking pag-iisip
mula sa malayo. Iyong sinisiyasat ang aking landas at ang paghiga ko. At ang lahat kong mga lakad ay nalalaman mo. Bago pa man magkaroon ng salita sa dila ko, o Panginoon, lahat ng iyon ay alam mo. Wala pong naililihim sa Panginoon. Walang ligid. Alam niya lahat ang mga bagay. Kaya, kung tawagin ito ay omniscience. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Naroon ang Diyos sa lahat ng dako. At yung sumunod, meron bang di kayang gawin ng Diyos? Okay? Meron bang di kayang gawin ng Diyos? Tunghayan po natin sa Jeremiah chapter 32 verse 17. Jeremiah chapter 32 verse 17. Panginoong Diyos, Ikaw ang siyang gumawa ng langit at ng lupa sa pamamagitan ng iyong dakilang kapangyarihan at sa pamamagitan ng iyong unat na kamay, walang bagay na napakahirap sa iyo. Ano po ang sinasabi? Sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Okay? Walang bagay na napakahirap. Una, omnipresence, ang Diyos ay naroon sa lahat ng dako. Pangalawa, ang likas ng Diyos ay omniscience o alam ang lahat ng bagay. At ang pangatlo, likas ng Diyos ang omnipotence. No? Pinakamakapangyarihan sa lahat. Yun po ang likas ng Diyos. Siya ay naroon sa lahat ng dako. Alam niya ang lahat ng bagay. At siya ay makapangyarihan sa lahat. Dagdagan pa po natin kung ano pa ang kalikasan ng ating Panginoon. Sa Malakias 3:6. Malakias 3:6. Huling aklat po yan ng Lumang Tipan. Anong sinasabi sa aklat po ng Malakias chapter 3 verse 6? Sapagkat akong Panginoon ay hindi nagbabago, kaya't kayo, o mga anak ni Jacob, ay hindi napapahamak. Anong sinasabi dito? Sapagkat akong Panginoon ay hindi nagbabago. Salamat sa Diyos ay hindi po siya nagbabago. Yung likas niyang siya ay mapagmahal, ay hindi po yun nababawasan, mananatili yung kanyang dakilang pag-ibig para sa sangkatauhan. Dagdagan pa natin sa aklat po ng Santiago, chapter 1, verse 17. Ano po ang sinasabi sa aklat ng Santiago? Ang Diyos ba ay nagbabago? Katulad ba siya ng tao na nagbabago? Chapter 1, verse 17 ng Santiago, ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas, na nanggagaling sa Ama ng mga ilaw, na sa Kanya ay walang pag-iiba o anumang pagbabago. Yan po ang patutuo ni Santiago, na ang Diyos ay hindi nagbabago at hindi naiiba. Likas ng Diyos ang immutability o pagiging hindi nagbabago, hindi siya pabago-bago ng isip, kalooban o ng pasya. Okay? So, gaano kalaki ang pagmamahal ng Diyos sa tao? Likas ng kadyusan ang pag-ibig o pagmamahal niya sa buong nilalang, lalo na sa sangkatauhan. Mababasa po yan natin sa favorite text po natin, yung John 3:16. Yan po ay nagpapahayag ng dakilang pag-ibig ng ating Panginoon. Sinasabi doon na, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Salamat sa Diyos sa Kanyang pag-ibig sa sangkatauhan at hindi po siya nagbabago. Patuloy niya tayong minamahal. At sinasabi po sa aklat ng 1 John chapter 4 verse 8, God
is love. Praise the Lord. At ang pag-ibig na yan, ang siyang nag-uudyok upang tayo ay tubas-tubusin mula sa ating pagkakasala. Purihin po ang Panginoon sa magandang balita na yan. At dito ay napatunayan sa pag-aaral natin, mga kapatid, mga kaibigan, na talagang mayroong Diyos na lumikha ng langit at ang mga ebidensya ay atin po nakikita sa ating kapaligiran. Ano? Ngayon, ano po ang ninanais ng Diyos para sa atin? Okay. Mayroon bang hangad ang Panginoon? Mayroon ba siyang ninanais para sa atin? Tunghayan po natin sa 2 Pedro chapter 3 verse 9. 2 Pedro chapter 3 verse 9. Hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng kabagalang itinuturing ng iba, kundi matyaga sa inyo, na hindi niya ibig na sinuman ay mapapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Okay. Yan ang nais ng Diyos para sa ating lahat. Upang tayo ay huwag mapahamak sa wakas ng mundong ito. Ninanais ng Diyos, tayo hinintay ng Diyos na tayo ay magsisisi sa ating mga kasalanan at tayo ay manumbalik sa paglilingkod sa ating Diyos. Tanggapin muli natin siya at magkaroon ulit tayo ng panibagong buhay. Yung buhay na ating tatahakin, yung buhay na panglangit. Yung buhay sa sanlibutan ito na puro karangyaan, puro kalasuan, puro kasalanan, bigyan po natin ng wakas ang mga bagay na yan. Yung buhay na puro bisyo, no? Itakwil na natin lahat yan, mga kapatid, mga kaibigan. Kundi magkaroon na tayo ng buhay ng puno ng kabanalan, buhay ng obedience, no? Paging masunurin sa ating Panginoon, sa kanyang kalooban at sa kanyang mga kautusan. Sa huling talata po, nais ko pong dalhin sa inyo at basahin sa inyo ang aklat po ni Isaiah, chapter 1, verse 18. Ano po ba ang sinasabi sa aklat po ni Isaiah? Gayong alam na natin na ang Diyos ay nagnanais na tayo ay manumbalik sa Kanya, magsisi sa lahat ng ating mga kasalanan, at magkumpisal lahat ng ating mga kasamaan sa Kanya, at tayo ay manumbalik. Ang sabi ng Panginoon sa talatang 18 sa chapter 1 ng Isaiah, pumarito kayo ngayon at tayo'y mga tuwiran sa isa't isa, sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay tulad ng matingkad na pula, ang mga ito'y magiging mapuputi na parang niebe. Bagaman ito'y mapulang mapula, ang mga ito'y magiging parang balahibo ng tupa. Yan ang good news. Praise the Lord for that message. Hindi tumitingin ang Diyos kung gaano tayo kasama. Hindi tumitingin ang Diyos kung gaano kalaki yung ating mga nagawa. Pagkos ang Diyos ay nag-aantay lamang sa atin. Sabi niya, tayo mga tuwiran. Magkatuwiranan tayo. Okay, mga kapatid, ihayag po natin ang ating mga kasamaan, ang ating mga kasalanan sa Diyos. At ikaw at ako ay handa niyang patatawarin. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Hindi po ba mabuting balita yon para sa ating lahat? Hindi tumitigil ang Panginoon, hindi siya nagbabago. No? Ang sabi dito, naunawaan natin na merong Diyos dahil sa mga bakas ng kanyang nilalang. Bagamat hindi natin lubos na maunawaan ang lahat ng bagay tungkol sa Kanya, may mga inihayag siya tungkol sa Kanyang sarili. Nakita natin na ang Diyos ay walang hanggan, makapangyarihan sa lahat, maalam sa lahat, hindi nagbabago, nasa lahat ng lugar. Ang maibiging Diyos na ito ay nagmamahal sa atin, na anupat ginawa niya ang lahat ng bagay upang tayo ay hindi mapahamak.
Ginawa na po ng Diyos ang lahat para sa ating kaligtasan. Ngayon, ano ang iyong tugon? Ano ang aking tugon sa kanyang ginawang pagliligtas sa atin? Ibig mo bang mas makilala pa ang Diyos na may lalang ng sinukob? Ang Diyos na nagmamahal sa iyo, sabi niya sa huling talata nating binasa, tayo'y magkatwiranan. Magpatuloy tayo mag-aral at magsaliksik ng mga kaalaman tungkol sa Kanya at yan ay masumpungan lamang po natin sa banal na kasulatan. Amen? Mangyari nawa mga kapatid, mga kaibigan, nasain natin na tayo ay matuto mula sa banal na kasulatan. Okay, sa ating pong pagtatapos, nais ko pong handugan ng awit ang bawat isa ng heritage singers. Ang pamagat po ay He Touched Me. He touched me. Sing with us. He touched me. He touched me. Oh, He touched me. And oh, the joy that floods my soul. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. Muli ko po kayong ininiyahan mga kapatid, mga kaibigan, sa patuloy natin pag-aaral sa mga sunod na episode ang patungkol sa salita ng ating Panginoon. Naway nagkaroon tayo ng kalinawan sa pag-aaral natin ng banal na kasulatan at wala na po tayong pagdududa kung mayroon nga bang Diyos o wala. Tayo po ay manalangin. Makapangyarihan po naming Diyos na may akda ng aming mga buhay, lumikha ng langit at ng lupa, maraming salamat. Sinamahan niyo ang aming pag-aaral at ipinaunawa sa amin na mayroong Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, makapangyarihan, alam ang lahat ng bagay, alam ang lahat ng mga lihim na bagay, o Panginoon. Purihin ka sa inyong kapangyarihan, sa inyong kadakilaan, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Sa gabing ito, akin pong inilapit ang mga kaibigan, mga kapatid, na makakarinig ng pabalitang ito. Bigyan sila ng kasiyahan sa kanilang mga puso. Nasain nilang pag-aralan palagi ang iyong banal na salita upang masumpungan nila ang katotohanan na kapaloob po nito. Ito po yung aking pinasasalamatan at nagubilin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong pakikinig. So kind and tender.